Grabe yung Philippine Airlines. Pagkatapos tayong minove yung flight natin, iniwan na lang tayo basta-basta sa ere. Kaya ba nyo nakikita ko? Sino bang... Ano? Sa 2 araw nga na andito kami sa El Nido, Palawan ay nasulit namin yung paggala namin dito. Masaya kami kasi syempre isa to sa pangarap namin na mapuntahan since nung nag-Philippine Loop kami ay hindi talaga namin to napuntahan na island. Kaya naman sobrang nagpapasalamat kami sa pagkakataon na to kaya sinulit talaga namin. Sa 2 araw na yun ang daming ganap. Ayan, isa na yan, naglumalangoy si Norme. Na ako naka-life jacket tumalon kahit abot ko naman yung tubig doon sa baba. Sa sobrang daming ganap sa buhay namin ngayon, siguro deserve naman namin to na magsaya, 'di ba? Na kami lang. Hihi. After nga ng tour namin dito, syempre umuwi kami. At ang vlog na to, pag-uusapan natin kung anong nangyari sa amin pag-uwi namin. Yung flight namin Palawan to Manila is 2 PM dapat. Pero dahil na delay, naging 4 PM. So alanganin na yung flight namin papuntang Manila, Davao kasi 5 PM yon. Kinausap namin yung mga staff doon sa pala nasakyan namin. Sabi nila na mag-i-email daw sila ng certificate of delay para maipresenta namin doon sa Cebu para makonsider bakit kami late. Pinanghahawakan namin is yung email from PAL para matanggap kami sa next flight namin. Yung boarding time namin Manila to Davao is 5:55. Pero tingnan nyo yung oras, 5:49 na, maglalanding pa. Kaya ayan, kinakausap ng ate ko na sana magpa-assist kami na kami yung mauna sa pagbaba ng airplane para makahabol kami kahit papano sa next flight namin. Sabi naman nila na i-assist nila kami, pero ang nangyari, ito na. Excuse me po, ma'am. Pwede po na may connecting flight po kami. Sorry po. Ang nakakalungkot lang sa nangyaring ito ay may kasama kaming senior which is yung mama ko. So takbuhan kami, kasama siya. At dahil nga sa delay na flight, marami talaga naapektuhan kasi may mga connecting flight. May nakausap kami na isang foreigner na sobrang frustrated kasi nga na-late na siya. Where are you going? Up from here to Bangkok and from there to Zurich. Your flight also 2 PM. Yeah, normally it was 2 PM. Then I had enough time. Now I don't know how it's gonna be. Excuse me, sorry. Kung sakay, manggapong tagbas. At least mauna ta. Kabalo na sila. Grabe. First time to nangyari sa amin. Kinancel yung 2 PM namin na flight. 4 PM yung flight namin galing Palawan to Manila. Yung flight namin Manila to Davao is 5:55. So late na. Ngayon is parang 6 na ata. So probably boarding na. Tapos sabi pa ng PAL kanina magbibigay sila ng certificate for delay, mag-i-email daw sila. Pero wala naman tayo nare-receive na email. Kahit dinouble check ko naman yung email na sinend ko. Vinerbalize niya pa yung talaga email ko pero wala pa rin ako nare-receive. Kasi pupunta pa kami ng Terminal 3. Kasama pa tayong Senior. Wait lang, matana pa. Paabot baka tani. Eto na nga, after namin magbayad sa bus, ay umalis na nga si kuya. Sinubok talaga kami ng panahon, sobrang traffic pa talaga. Pagdating nga namin sa Terminal 3, tinanong agad namin sa Cebu pa kung kaya pa ba yung flight namin. Grabe, sobrang nakakapagod talaga kasi yung takbuhan namin. Ayun na nga, 6:40 na ng gabi. Siguro nakalipad na talaga yung airplane na yon. Copy na yung certification of delay. Hindi nga nila in-email eh. Yun nga yung isang problema Kasi kung namin. ma'am, kung meron kang copy pa, So punta kami sa PAL ngayon? Hindi na rin ma'am, hindi na rin nakabot nun. Kasi wala na kasing file dyan eh. Ay wala na ba? Kasi sabi nila ma'am sa Palawan, mag-i-email daw sila. Binigyan namin yung email namin, eh hanggang ngayon wala naman po. Sila po yung kausapin nyo doon, pinangakuan pala kayo na i-email nila kayo. Kaya lang po, kung ano man po yung pinangako sa inyo, yun po yung panghawakan nyo. Pero yung sa amin kasi, wala na po yung flight. So yun nga mga pangga, dito na kami ngayon sa Terminal 3 and cancel na. Kailangan namin bumili ng panibagong ticket. Kasi nga kanina, sabi ng Philippine Airlines, is magbibigay daw sila, magsisend daw sila ng email dun sa certificate of delay. Para papasukin tayo ng Cebu Pac. Kaso, hindi sila nag-send kahit hanggang ngayon. Wala. So, wala ding magagawa yung Cebu Pac. At syempre, dito sa Terminal 3, wala na din yung PAL. So, kailangan pa natin pumunta ng Terminal 1. Pero wala pa rin assurance na magbibigay sila ng certificate of delay. So yun yung natin.
kailangan natin gawin. Punta muna balik sa Terminal 2 tapos kuha ng certificate. Pinakasad na part pa dito ay kung ginawa lang talaga ng PAL yung pag-send ng certificate of delay, hindi mangyayari to. Dire-diretso sana yung pagpunta namin doon sa airplane na para makabiyahe. So sa ngayon, hindi talaga namin alam kung ano yung mangyayari at kung ano pa na yung pwede namin gawin. As of now, gusto lang namin puntahan yung office ng PAL para mag-complain sa nangyayari. So, pumunta na nga kami sa sakayan ng airport bus. Kaso nga lang, matatagalan talaga kami kasi may scheduling din doon. So, yung ginawa namin, lumabas kami, nagtry kami kung ano yung paraan na magagawa namin para mapabilis yung pagpunta namin sa Terminal 2. Pero, pagdating namin dito, sobrang hirap din makasakay talaga. May mga nag-offer na single motor, 500, yung iba, taxi, 600. Pero, di kami tumuloy kasi hindi kami komportable. So, yung ginawa namin, lumakad kami ng malayo para lumabas, bumalik na naman kami. Nakakapagod na. Ay, grabe talaga yung perwisyo na ginawa ng PAL ngayon sa amin ba. Kahit yung service contact nila, hindi rin ako-contact talaga. 7:55 pa nga kami nakasakay ng bus papuntang Terminal 2 at chinek ko yung email kung nag-email ba sila, pero wala talaga. Sa nakikita nyo naman, no, wala talaga. Kahit sa spam pa yan, wala. Grabe, sobrang nanghihina na ako kasi 8 PM na ngayon, wala pa kaming dinner. Masakit pa puson ko, masakit pa yung bewang ko, lahat na. Nahalo, masakit ulo. Tapos wala pang assurance kung bibigyan ba talaga kami ng certification of delay. So, yun. Try na lang natin ngayon. Nung nakakapunta nga kami sa office ng PAL, in-explain namin kung ano yung nangyayari. Tapos, pinapunta kami sa transfer desk. Nung nakapunta na nga kami doon, nag-explain kami ulit kung ano yung nangyayari. Sabi naman, bibigyan kami ng certification of delay. Kaso nga lang, di pa rin kami sure kung i-honor ba yun ng Cebu Pac since nakaalis na yung aeroplano, nasasakyan dapat namin. Kahit ganun pa man, hindi kami nawawalan ng pag-asa. Kasi naman, sayang, di ba? Pero grabe, sobra oras talaga yung nilaan namin dito para sa certification of delay. Sabi, 8:34 na, hindi pa kami nakapag-dinner. Sobrang sakit na ng ulo ni Norm. May gutom. Tsaka may ano din siya ngayon, may period. Yung balakang niya masakit, yung ulo. Nagsama-sama na lahat. Nakagigil talaga yung PAL eh. Pinakuha pa kami ng certificate, useless pa rin naman. Hindi naman din ina-accommodate ng Cebu Pac din po for compliant na lang. Useless yung pagpunta natin dito. Yung pagod natin kakatakbo, yung mga pawis natin, kakaantay natin, yung time natin. Dapat ginagawa nila yan ng action, hindi yung ganyan. Yung nangyari kasi, after namin mabigyan ng certification of delay, pinapapunta ko yung ate ko doon sa Cebu Pac kasi nasa Terminal 2 siya. Tapos, sa balitaan namin, sabi sa kanya, hindi daw nila ino-honor yun. Kasi wala naman talaga daw silang kasalanan doon. Since pagpunta namin dito, sobra yung pasensya talaga namin na ma-explain sa kanila yung maayos yung sitwasyon namin at sana maintindihan nila kami. Pero this time, parang napuno na kami. Nagalit talaga ako at question ko sa kanila kung bakit ganun yung services nila. Na-explain ko rin sa kanila na may kasama kaming senior at na kailangan niya na ng insulin. So, yung nangyari ngayon dito is, yun nga, sa Cebu Pac na side, wala naman talaga silang kasalanan kasi on time naman talaga yung flight nila. Pero, yung nakuha namin na certificate of delay dito sa PAL is, present namin dun sa kanila at nagmakawa yung ate ko dun. Kinonsider naman nila. Kaso nga lang, yung flight na available is June 16 pa, which is sobrang layo na kasi mag-flight pa din yung ate ko pabalik sa ibang bansa. Tapos yung mama ko, senior, wala nang insulin yung mama ko. Sabi dito sa PAL na makukonsider nila, mabibigyan nila kami ng flight ngayon or bukas ng umaga if hindi rebookable yung flight namin doon sa Cebu Pac. Kaso nga lang, rebookable siya at hindi naman natin kailangan magsinungaling, diba? Kasi tinatawagan din nila doon. So, yung nang mangyayari nga, mag-go kami sa Cebu Pac na June 16, yung ipoprovide lang ng PAL is hotel ngayong gabi, isang gabi lang. Tapos, June 16 pa yung flight. Kahit sinabi na namin na medical, tapos may importante, parang hindi pa rin talaga siya nakukonsider. Check tayo ng flight ngayon na available sa Cebu Pac. Wala na talaga kasi June 16 na lang may available. Tapos dito sa PAL naman, meron mamayang madaling araw. Kaso 7,238 pesos per head. Tapos 5 kami. So around 36,000 plus yun. Sobrang laking expense yun para sa amin. Hindi na expense, stress din para sa atin. Oh, stress talaga. Galing Palawan, dahil pa tayo ng 6 hours, papunta ng terminal, airport ng Palawan to Manila,
Manila to Davao sana. Tapos ngayon, hindi na, wala, yung flight sana natin, i-consider sana ng Cebu Pac kung nag-email lang yung PAL ng Certificate of Delay. Kaso nga lang, sobrang delay na din talaga na Yes. i-present to. Wala na, hindi na kami masisingit sa flight ng Cebu Pac kasi hindi na kami priority since singit nga siya, 'di ba? Paano yan? Kasalanan naman nila yan. Oo, sana man lang kahit ano no, flight na lang sa, Wala nga, kahit piso nga, wala nga, inaas lang pinuprovide eh. Hindi Yun nga nga. tayo makaless eh. yun nga. Kaya naman natin bayaran. Oo. Kaso lang, yung danyos na ginawa nila sa atin, grabe. Hirap lang din talaga. If ever, wala kang alam sa mga ganito, tapos doon ka sa desk lang nila nagtanong, tapos sabihin, ay hindi na pwede, tapos hindi ka mabusisi ba magtanong, at hindi ka magmamakaawa, hindi ka din talaga i-accommodate ng iba. Yun na, na-accommodate ka nga, pero wala namang... Wala pa rin nangyayari. Wala namang nangyayari. Mm. So useless pa rin. Nasayang yung oras natin dito. Instead na nakabili tayo ng ticket kanina, nasayang yung oras natin sa pag-aantay sa wala. Palawan pa lang, early na talaga tayo. Oo nga, early na Wala talaga sa pang Palawan na flight airport. natin na 2. Doon natin nalaman na 4 pala yung flight natin, move, may signal na tayo. Mm. Tapos, yun nga, sila yung nag-delay ng flight. Sana sila yung maghanap ng paraan na hindi magkaganito yung sitwasyon. Kahit ibang airline yun, dapat ano pa rin sila? Maghanap pa rin sila ng paraan. Grabe yung Philippine Airline. Pagkatapos tayong minove yung flight natin, iniwan na lang tayo basta-basta sa ere. Ngayon mga pangga, hindi talaga kami nakauwi sa Davao City. Dapat kanina pa yung flight namin 6 PM. So ngayon 10 PM na, so wala talaga. Useless yung kinuha naming certificate. Naglaan kami ng ilang oras dito para makuha lang. Kasi nagbabaka sakali kami na mabigyan. Na kahit half man lang sa flight natin ngayon yung mababayaran natin, pero wala talaga. Sinabi na natin may kasama tayong senior. Sinabi na natin na kailangan ng insulin ng mama mo, wala talaga. Tapos pinag-antay pa tayo ng matagal, tapos useless pala talaga tong certificate na to. Kasi nga wala, hindi tinanggap ng Cebu Pac, which is wala naman talagang kasalanan ng Cebu Pac. Yung Philippine Airlines talaga yung may kasalanan. Ang kagandahan nga sa Cebu Pac is, marirebook siya, kaso nga lang, 16 pa. 16 pa, June 16 pa. O, maglalaan tayo ng 2 araw dito. Which is di naman mangyayari yon kasi nga mag-flight na yung ate mo. Mamay, grabe yung danyos ng Philippine Airlines sa atin. Stress, time, yung schedule natin tomorrow na move na naman. Gutom. Yung gutom, yung sakit natin ngayon, wala. Useless talaga lahat. So, Yun nga daw kasi yung rules nila, may hindi sila nag-re-rebook if rebookable yung nabook. So, tinawagan nila yung Cebu Pac rebookable, pero June 16 pa nga, hindi nila na-consider yung kailangan ng medical assistance sana yung mama ko. so kasalanan pa natin yun. Angay, sila naman may sala, nag-delay ng flight natin. Grabe naman kayo Philippine Airlines. Huwag naman sana ganito. Kasi alam natin na hindi lang isang beses nangyari to, marami pa. Kawawa naman yung mga tao na yung pera lang talaga nila is yung pang-ticket na yon. Tapos uuwi, tapos mangyayari sa kanila to sobrang kawawa naman. 9:50 ng gabi nung bumili kami ng pagkain para sana makakain na nga kasi sobrang gutom na namin. Kaso ako nagugutom ako pero di ko alam, wala akong gana at naiiyak na lang ako sa sitwasyon namin. Kasi na sobrang naaawa nga ako sa mama ko na di nakakapagpahinga ng maayos dahil nga sa mga nangyayari. At syempre nasasayangan sa pera kasi hindi naman yung sintabo lang yung gagastusin namin para sa next flight namin. Sana man lang ba may consideration yung PAL kasi nga sila naman yung may kasalanan. In the first place, kung nagbigay lang talaga sila ng certification of delay, makakapasok talaga kami dun sa Cebu Pac. Kaso wala talaga 10:52 PM na, hanggang ngayon hindi pa rin kami nakakapag-book kasi nagka-problema din yung credit card. So instead of 36,000 lang sana yung magagastos namin kanina, ngayon umaabot na siya ng 51K. 51? Sabi ni Mia? Ate, gi-check niya ang flight. Anong oras na? Kakalabas lang ni Normie sa hospital, tapos ganito na naman yung nangyayari. Walang maayos na tulog, walang maayos na pahinga. Patig na naman tayo nito. Sana man lang binigyan ng kahit konting consideration, sana ba? Walang Tapos dito sa airport, ayaw pa tayong paupuin dun. Shit. Wala naman. Makapagpahinga man lang tayo. Napakadamot. Update. It's 11:21 PM at mainit po si Norme.
lalagnat. Kasi gustong gusto niya na matulog. Kaso nga lang dito, pinapaalis yung mga tao pag 11:30 kasi naglilinis yung mga staff. Yung nangyari nga, pag madaling araw, 50k plus yung mababayaran. So, pinili na lang namin yung alas 8 ng umaga kahit papano. 40k. Oo, kakalis kami konti. At least. Wala, may parang manlimusay dito na umiiyak, oh. Ala, pinalabas kami dun sa loob. Pagod na kumain. Alam ko pagod ka na. Makakauwi din tayo tapos pahinga tayo. Eh, pag-uwi. Ano ba tayong gagawin? Pag-uwi natin, 'di ba, magde-drive ka din. Salitan lang talaga yung pag-iyak namin ni Norme. Siguro dala na ng pagod talaga at frustration sa mga nangyayari. Around 12:42 AM, maraming nagreklamo na passenger sa PAL. Kaya ano ba yung nakikita ko? Sino bang... Ito passenger ako tayo lahat dito. Yaman naman o. Nagreklamo sila kasi nga hindi pa pinapapasok yung mga tao doon sa loob. At lahat ng mga tao sa labas ay nakatayo. At dahil alas 8 parang umaga yung flight namin, na-accommodate na namin yung pwedeng higaan namin dito. Tapos yan si Norme, oh. Inaantay namin sila mama kasi nga kanina hindi pa namin pinapunta dito kasi nga pinalabas kami. Wala din siyang mahihigaan or mauupuan. Kanina nakita nyo naman sa labas lang kami nakaupo talaga. So ngayon papunta na sila kasi na-open na, pinapunta na namin sila dito. Sobrang stress kami pero ini-enjoy na lang namin yung yung time na nandito kami. Kasi nga wala na rin kami magagawa. Ganun pa rin. Kahit stressin man namin sarili namin or kami dito, wala pa rin. Alas 3 nga ng umaga, ganito yung forma namin ni Norme. 2 na kami dyan, tignan nyo. 4 yung paa na yan. Grabe, sobrang sakit ng likod ko after dito. Good morning guys, it's 6 AM in the morning. Papunta namin sa boarding gate namin ngayon. Charge to experience. Visit na charge to experience yan, tag 39k. Kung ganitong experience na kamahal, ayoko na. Stress nga, bangs ko. Humiwalay na, parang ayaw na sa'yo. Ang gusto lang talaga namin sa video na to is mabahagi yung nag-experience na. Share lang namin yung totoong nangyari. Sana na lang na next time, hindi na mangyari to sa ibang tao. Hindi basta-basta yung stress na nafe-feel namin kagabi dahil sa nangyari. Let's go home!